Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong latest post ni Sas Rogando Sasot. Ito, 1 hour ago. Sabi niya, I know this game. I am not an idiot. So, mananakot ng cyber libel, kailangan daw sagutin, otherwise ma-default. So, para sagutin ko, I have to go to the Philippine Embassy and file a counter affidavit. Philippine Embassy equals Philippine territory. Once I'm inside, I will never ever be able to go out. Yun ang plano, mga friends. Dapat huwag aanga-anga. Not all battles needed to be won. The art of the warrior lets you distinguish which one should be lost, which one should be won. They would like to personalize the battle. I am historicizing it. History from the word. They would like to personalize the battle. I am historicizing it. This is not about me, but about how you are being manipulated to becoming the next Ukraine. If you still don't get that, don't blame me. If in the future you would wake up trying to find an exit from the archipelago to be a refugee in another country. So, yun ang kanyang Believe din ako dito kay Sas, yung kanyang talino. Napupursi niya yung move ng kalaban. So, kailangan niyang mag-file ng counter affidavit para hindi siya ma-lost by default. Kailangan niya talaga pupunta sa Philippine Embassy sa China, sa Beijing ba o ano. So, anong possibility na huhulihin siya? Yes, there's a big possibility na once na nasa loob na siya ng Philippine Embassy just to file her counter affidavit, ayun na, kulong na siya. So, meaning, bahalang hindi na siya mag-file ng counter affidavit. Lost by default na siya, basta importante hindi siya mahuli. Aarestuhin na siya dahil maisyuhan siya ng warrant of arrest. O at least, hindi pa rin siya nahuli. Magiging, na siya ngayon? Magiging katulad na siya ni Attorney Harry Roque na merong warrant of arrest, kaya lang hindi nila mahuli-huli dahil naka-apply na ng asylum sa Netherlands. So, anong mangyari kay Sas? Mapipilitan siyang mag-stay sa China. Magpa-file na rin siya ng asylum sa China. So, doon na, it's now a pattern, yung mga tumutulong sa mga Duterte, yung mga nag-criticize administration, kagaya ni Attorney Harry Roque, kagaya nitong Sas, sinampahan ng kaso, naisyuhan ng warrant of arrest, ayun, hindi na makabalik dito sa Pilipinas. Yun yung nakikita ni Sas Rogando Sasot. Kaya, ang galing,
warrior. Sino ba yung sinasabi niyang warrior? Ito ba si Sun Tzu? Kasi Chinese warrior si Sun Tzu eh. Not all battles needed to be won. The art of the warrior lets you distinguish which one should be lost, which one should be won. So, grabing kalagayan ni Sas, ano? Pangatlong kaso na ito. I don't know kung mayroon pa bang iba. Pinakauna yung kay Professor Cielo Magno, cyber libel. And then yung kay Senator Hontiveros, although complaint pa lang, hindi pa naman, wala pa talagang cyber libel na kaso. Pangatlo ito, ang mabigat, ito kay Commodore J. Tariela. Nang dahil sa mga expose niya, yung allegedly tumanggap siya ng talent fee from the US government. Allegedly, kumuha siya ng bags of money mula sa bahay ni Speaker Martin Romualdez. Yan, puros allegedly ito. Ito yung mga basihan kung bakit siya sinasampa ng kaso. I think, basihan din yung sinabi niya na cheater. Sa PMA itong si Tariela nung kadete pa, kaya hindi siya nakagraduate dahil nga sa violation of honor code. So ito yung mga aligasyon na dapat niyang sagutin, na kailangan niyang mag-file ng counter affidavit. But sabi niya, no way. Mautak din siya, talagang nag-iisip. So parang chess, nababasa niya yung move ng kanyang kalaban. Kaya I don't know kung kailan matapos yung kanyang doctoral studies sa Beijing. But with these developments, ma-issuean siya ng warrant of arrest, talagang hindi na. And I hope that the Chinese government tutulungan itong si Sas. Kawawa naman kung wala siyang bansa na papupuntahan. Okay, salamat sa inyong pagsubaybay mga kaibigan sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng mga libreng yero at pako para kapagpatayo na mas maayos na tahanan ang tribong Talandig. Panoorin nyo ang video na ito. Ani ang natabangan na maugsin. So mag-atop na yun niya siya karon. So trapal lang ang yang atop. So karon mo na ni ang atop ni Angkol nga trapal lang, so karon mag-atop na ni siya. Pulihan na ni siya og gero kay natagaan naman siya. Tanggal na, tanggal. Muna ni ang itsura sa iyang payag ni Angkol. Karon naman na gid ang balay ni Angkol sa pag-atop. So nindot na gid siya nga tan-awon. Ako ga pasalamat yod sa una gid sa Ginoo. Salamat nga natagan na gid ko og sin ako nga maatop. So akong pasalamatan og akong magaampo kanunay nga ang sponsor nga matagan og mayong panglawas og dugang kadasig sa paghatag sa mga sin sama sa akong gyapon nga kabalay. Oo. Daghang salamat. So dagan ka. Pila naman tukol ka kuan tong imong giatop nga trapal, pila na to siya ka bulan? Wala pa nagbulan.
Wala pa nagbulan pag-atop. So, mga duha ka semana. Mga duha ka semana. Oo, niabot na dahil ang sin. Oo, so dili na to siya mo lahutay. Dili mo hutay ka, apit ka gani may kibagyuan napit na. Oo, sige, salamat kayo, Col.